Kontrobersya si Ombudsman Merceditas Gutierrez matapos pumasa sa Kamara ang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. May basehan ba mga paratang na nilabag ng Ombudsman ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng publiko? House Resolution 1089 impeaching Ombudsman Maria Merceditas Gutierrez for betrayal trust is hereby approved. Sa ikalawang pagkakataon sa kasaysayan, muling inimpeach ng House of Representatives ang isang opisyal ng gobyerno. Matapos ang 8 oras na diskusyon sa pagitan ng mga mambabatas na inabot ng magdamag kahapon. I vote yes to the resolution. 212 ang bumotong yes, lagpas sa kailangang 1/3 o 74 na boto. 46 ang hindi pabor at 4 ang nag-abstain. Tuluyan ang naipasa sa mababang kapulungan ng kasong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. The committee finds the existence of probable cause to impeach Merceditas Gutierrez as Ombudsman for betrayal of public trust. Base sa inihaing complaint, betrayal of public trust ang nakitang probable cause o batayan upang isulong ang impeachment. Dahil daw ito sa hindi pagtugon ng Ombudsman sa ilang kasong inihain sa kanyang opisina. Sa binalakas ng Articles of Impeachment, 6 na kasong sinabing nagpatibay sa di umano'y paglabag ng Ombudsman. Ang mga isyu ng fertilizer fund scam, Euro Generals, Mega Pacific Deal, NBN-ZTE Deal, Pestaño Case, at ang mababang conviction rate ng Ombudsman. Namimigay ka ng fertilizer? 2004 nang pumutok ang issue ng 728 million peso fertilizer fund scam kung saan idinivert di umanong pondo para sa kampanya ni dating Pangulong Arroyo. Hindi ko naintindihan kung saan nanggaling ang fertilizer. Sangkot dito, sina dating Agriculture Secretary Cito Lorenzo at Undersecretary Jokjok Bolante. It was only during the appointment of Ombudsman Gutierrez that she created the task force Abono at minandahan niya. Imbestigahan nyo na yan, tapusin nyo na yan. So, umusad ang kaso. Pero ang tanong, bakit 3 taon na yata parang wala pa rin resolution? Kasi nga, merong tinatawag na fact-finding. 5 taon pang lumipas, saka nagpayag ang tanggapan na pwedeng makasuhan ng graft charges ang mga sangkot na opisyal. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin nakakasuhan ni isa sa mga ito. Milyong-milyong sanang magsasaka ang makikinabang sa 728 million pesos. Pero ang nangyari po, abono sa magsasaka, inabono sa kampanya. Hindi naman pwede yung bibilis ka. Pagkatapos, madidismiss lang ang kaso. O kaya hindi naman, mapipintasan na naman ng aming opisina kung hindi naman toro ang pag-aaral namin. Ginimbal din ng malaking eskandalo ang Philippine National Police noong 2008 nang madiskubreng bit-bit ni dating Comptroller Eliseo de la Paz ang 100,000 euro o katumbas ng 7 milyong piso sa isang official trip sa Russia. I have apologized to the Filipino people in my rival statement and I reiterate the same. Matapos ang pag-amin niya sa Senado, hindi pa rin sila nasasampa ng formal na kaso ng Ombudsman. Sa halip ay suspendido lamang ang iba pang kabila sa mga tinawag na Euro Generals. Dapat tingnan natin ilan ba talaga yung taong naikulong noong time ni Ombudsman Gutierrez na mga high-ranking official. Ano mga big fish? Yung Euro Generals. Big fish yun. Sinasabi nila, walang ginawa. Anong walang ginawa? Under suspension nga eh. Pag sinabi mong under suspension, ibig sabihin nakakita na sila ang Ombudsman ng grounds for suspension. So hanggang ngayon, nakasuspindi pa sila. Nakatakda sanang maganap ang unang pole automation sa bansa sa ilalim ni dating Pangulong Arroyo noong 2004. Ito'y sa pamamagitan ng 1.3 bilyong pisong proyekto ng COMELEC at Mega Pacific Consortium sa ilalim ni dating Chairman Abalos. Nakapagbayad ang pamahalaan pero hindi ito natuloy matapos itong pigilan ng Korte Suprema dahil hindi raw dumaan sa tamang bidding process. Nag-inhibit siya sa Mega Pacific, nag-inhibit siya sa NBN-City deal. Kung maging dahilan na magkasala pa yung iba,
2007 nang gulantangin ang Administrasyong Arroyo ng kontrobersyal na $328 million NBNZTE deal. Idinawit sina dating Pangulong Gloria Arroyo at First Gentleman Mike Arroyo sa kaso. Dahil sa testimonya ni Rodolfo Noel Lozada, minabuti munang huwag pagpasyahan ang mga kasong ito at bagkus pagsama-samahin iresolba. Pero sa desisyon ng Ombudsman noong 2009, tanging sina dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos Sr. at NEDA Director General Romulo Neri ang kinasuhan. Wala raw sapat na basihan para kasuhan ang unang Ginoo, maging ang dating Pangulo. Ayon sa Ateneo School of Government, matindi ang political pressure kay Ombudsman Gutierrez sa panahon ni dating Pangulong Arroyo. Sambayan ng Pilipinas, sinasabi gusto namin ng accountability. Gusto namin ng accountability sa Ombudsman, gusto namin ng accountability dun kay dating Pangulong Arroyo. Lahat ng mga nangyari sa nakaraan, gusto namin ng accountability doon. Hindi pwedeng kalimutan lang yon. Pinagtanong ko yan si Ombudsman Gutierrez sa mga naging kakilala niya, naging kalaman niya sa mga husgado. Napakaganda ng reputasyon niya. Philip A. Castaño, Quezon City. Bigurin daw na bigyang katarungan ni Ombudsman Gutierrez ang kaso ni dating Philippine Navy Ensign Philip Andre Pestaño. Natagpuang patay si Pestaño sa kanyang quarters sa barko ng Philippine Navy noong 1995. Dahil sa paniniwalang ang mga nasa likod nito ay mga tiwaling opisyal ng hukbong pandagat noon, lumapit ang pamilya ni Philip kay dating Ombudsman Marcelo. Yan namang rule ang Senate na sa model. Na-refer nila ito na-endorse nila ito sa Ombudsman. At that time, si Aniano Desierto, this was in 1998, after 2 years. They also ruled that he was murdered. But then, he said, it's a waste of time to determine who the perpetrator or who did it. No? Nang matapos ang termino ni dating Ombudsman Marcelo, ipinasa kay Ombudsman Gutierrez ang investigasyon sa kaso. Pero tuluyan itong ibinasura ng tanggapan noong nakaraang taon. No, ang sabi niya, there's not enough evidence. Ano po ang Ombudsman to say that? Habang mainit na ginigisa ang tanggapan, sanga-sanga rin ang mga datos sa lumalabas hinggil sa pagganap ni Ombudsman Gutierrez sa tungkulin nito. Ayon sa records ng Ombudsman mula 2005 hanggang 2009, nasa halos 1,000 kasong naisampa nito sa Sandigan Bayan ang nahatulan. Pero sa tala ng Sandigan Bayan, 200 lamang ang mga kasong ito. Kung ikukumpara naman ang conviction rate ng Ombudsman Gutierrez, isang opisyal lamang ng gobyerno kada taon ang nahatulan sa termino ni Ombudsman Gutierrez. Malayo sa naging conviction rate ng kanyang mga sinundang ombudsman, ayon pa rin sa Sandigan Bayan. Malinaw na talagang hindi na aksyonan ang napakaraming kaso. Hindi lamang yung 6 na kaso na idinulog sa House of Representatives, kundi pag talagang tinignan mo ang track record ng ombudsman, talagang mediocre, kumbaga talagang mahina. Mahirap dito sa atin pagka nag-imbestiga ka, harassment. Pag hindi ka naman nag-imbestiga, delay and betrayal of public trust. Pero para kay Ombudsman Gutierrez, pamumulitika lang daw ang dahilan sa pagpapabilis ng Kongreso sa kanyang kaso. A house that steps on the rights of an individual by hammering through the impeachment proceedings is no different from a kangaroo court. Politika talaga ito, di ba? This is the impeachment is a political process because ang mga impeachable officers like Ombudsman, they cannot be removed from office through any other means except through the power of the people in this impeachment proceeding. Sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, nabigyan ng matataas na posisyon sa gobyerno si Ombudsman Gutierrez. Pero itinanggi niya nakaapekto ang kanyang relasyon sa mga Arroyo sa kanyang trabaho. Ang aming relasyon ni Presidente, professional. At ang relasyon namin ni FG, when I was appointed ombudsman, dahil nga lagi na lang ini-issue sa akin pagiging classmate, no? Hindi na kami talaga nagkikita. Kasi avoided na may masabi.
Kung susuriin ang mga kasong naging basihan sa isinampang impeachment kay Gutierrez, mga kasong naganap sa Administrasyong Arroyo. Ayon sa isang political analyst, bukod sa usapin sa kasong impeachment, pagpapatunay lang ang pangyayaring ito kung papaano naapektuhan ng malakas na alyansa ang nagiging desisyon ng mababang kapulungan. Ganon din nung nakadaang administrasyon, ginamit din ang bilang ng mga membro ng Kamara para pigilin naman ang impeachment. Talagang ganon ang proseso ng impeachment. Partido Liberal ang dominante partido sa mababang kapulungan. Binubuo ito ng 81 mambabatas. Habang ang nalalabing upuan, pinaghahati-hatian ng iba't ibang partido. Gayunman, nababahiran daw ang desisyon ng Kamara dahil na rin daw sa personal na interest ng ilan. Tila malayo pang tatakbuhin ng kasong ito. Matapos itong maipasa sa Kamara, Senado naman ang magsisilbing impeachment court na didinig sa kaso. The impeachment is coming here anyway. We are going to judge the person. Dito malalaman kung may malaking epekto rin sa kanilang magiging desisyon ang kinabibilangang partido ng mga senador. Sa tingin ko, at sa aking mga kaopisina dito, sasabihin sa inyo na wala naman akong ginagawang masama. At I'm not guilty of anything. Ang ombudsman ang inatasang maging mata ng publiko laban sa tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa mga pagkakataong naharap at binabato ito ng kontrobersya, panahon naman na tayo maging bantay ng bayan. Ako si Jigo Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.